Dapit hapon nang maisipan ni Teresang bumaba sa kastilyo. Gusto niyang makapaglakad-lakad at magpahangin. Nakasalubong niya si David sa pasilyo. Magalang itong bumati na ginantihan niya rin. Nasisiyahan akong makitang maayos na ang pakiramdam mo, Teresa. Nagbalik na ang kulay sa iyong muka. Nakangiti nitong sabi. Oo, David. Maraming salamat sa masasarap na pagkaing inihanda mo para sa akin. Nakangiti niya ring sagot. Nang itanong nito kung saan siya pupunta, sinabi niyang maglalakad-lakad lang siya sa labas ng kastilyo. Mabilis nitong sinang-ayunan ang balak niya. Nang magpaalam itong may gagawin ay nagpaalam na rin siyang bababa. Huwag kang masyadong lalayo upang hindi ka mapagod. Oo, David. Salamat. Aniya at saka itinuloy ang paghakbang. Nanatili si David sa kinatatayuan. Ang ngiti sa labi ng kaharap si Teresa ay unti-unting nabura. Ang nakangiting mga mata ay nagsimulang magtubig habang inihahatid ng tanaw ang dalaga. Gusto niya itong yakapin. Sabihin siya na lang ang piliin, ang mahalin. Ngunit hindi niya yon gagawin. Ayaw niyang mabigyan ito ng alalahanin. Ayaw niyang mailang ito sa presensya niya. Tanggap na niyang hindi niya ito magiging kapareha. Sapat na sa kanya ang makita ito, kasama sa kastilyo, kahit hindi makakapiling. Ang mahalaga'y masaya ito, masigla, kahit hindi siya ang dahilan. Ang ituring nitong malapit na kaibigan ay malaking kasiyahan na sa kanya. Maligaya na siya sa uri ng pagtinging kaya nitong ibigay. Nang makalabas sa pinto ng kastilyo ay nangingiting sinagap ni Teresa ang malakas na hangin at saka dahan-dahang naglakad. Nakarating siya sa malawak na burol. Nag-alis siya ng sapin sa paa at dinama ang damuhan. Ipinikit niya ang mga mata at saka ninamnam ang malamig na simoy ng hangin sa gawing iyon. Sinadya niyang mapag-isa upang makapag-isip at muling pag-aralan ang nararamdaman. Mula naman sa balkonahe ng kastilyo, natatanaw ni Victor si Teresa. Nasa salamin sa mga mata ang labis na paghanga sa angking karikta ng dalagang pinagmamasdan. Wari na may naramdaman ni Teresa ang mga matang nakatingin sa kanya. Pumihit siya sa direksyon ng kastilyo, sa balkonaheng kinatatayuan ni Victor. Napangiti siya. Bahagya pang tumingkayad upang lalo nitong makita. Otomatikong umangat ang braso niya at ito ay kinawayan. Nagulat pa siya sa nagawa at saka pinagtawanan ang sarili. Malayo ang kinaroroonan niya at hindi nito maririnig ang boses niya, kaya naisip niyang isatinig ang nararamdaman. Napanganga si Victor nang makita ang paggalaw ng labi ni Teresa. Katumbas ng tanong na kung ano ang sinasabi nito. Natatawa namang inulit ni Teresa ang pagpapahayag ng damdamin. Malakas ang loob lalo pat natiyak na hindi nga siya maririnig ni Victor. Nang muli itong nagtanong ng walang tinig ay natatawa siyang tumalikod. Natatawa siya sa pagmimistulang batang ikinikilos nila. Siya naman ang napanganga nang sa pagbalik ng tingin sa balkonahe ay wala na si Victor. Nagkandahaba ang leeg niya sa pagtanaw at paghahanap kung saan ito naroroon. Si Victor. Natatawa naman habang pinanonood si Teresa. Sinamantala niya ang pagtalikod ng dalaga. Tumalon siya sa balkonahe at tila kidlat na tinakbo ang burol. Nakalapit siya kay Teresa nang hindi nito namamalayan, kaya nagulat pa ito. Nang sa pagpihit ay nasa harapan na siya. Magkasabay silang natawa.
Nang itanong niya kung ano ang sinabi nito, ay natatawa lang umiling. Kinulit niya itong sabihin kung ano ang sinabi, ngunit ayaw pa rin itong sabihin. Hanggang sa nauwi sa habulan ang kulitan nila. Naabutan niya ito at pinilit paaminin, ngunit nakahulagpos ito at nagtatakbo pabalik sa kastilyo. Naiiling niya na lang itong nasundan ng tingin. Bagaman hindi nalaman kung ano ang sinabi nito nung nasa balkonahe pa siya, masayang masaya ang pakiramdam niya. Nahiling niyang sana ay lagi silang ganon ang dalaga. Natatawa pa rin siya nang maglakad upang ito ay sundan. Samantala si Teresa. Mapulang-mapula ang magkabilang pisngi. Kung natagalan pa sa pangungulit si Victor, baka nasagot niya ang tinatanong nito. Baka napaamin siya kung ano ang sinabi niya. Ang mga katagang, "Mahal kita, Victor." Palubog na ang araw nang bumaba si Teresa mula sa silid. Sa kusina siya tumuloy. Nadatnan niya si David na nagluluto habang si Victor naman ay nakasandal sa may hamba ng pinto. Nakatuon ang atensyon ni David sa niluluto habang si Victor naman ay nakatingin sa gawing kakahuyan. Nang mapansin ng dalawa ang presensya ni Teresa, ay nakangiting bumati ang mga ito. Tila walang namagitang hindi pagkakaunawaan sa kanila. Kung tutuusin ay nagbunga ng maganda ang pagsugod ng Phoenix sa kanila. Muling nabuo ang samahan ng alpha ng mga lobo at ng vampira. Napagkasundo sila ng nangyari kay Teresa, ng nangyari kay Antonio. Nagkaisa silang pangalagaan ng kastilyo laban sa sino mang magtatangkang pumasok, at nagkaisang pangalagaan ang dalagang kasama roon. Naupo si Teresa sa silya at saka nakapangalumbabang pinaglaruan ang luha ng mga kandila sa kandelabra. Pwedeng magtanong? Pagbasag ni Teresa sa katahimikan. Lumingon si David. Kapag ba sinabi naming hindi pwede, hindi ka na magtatanong? Sabi nito at saka ibinalik ang tingin sa niluluto. Napanganga si Teresa. Nanulis ang nguso. At nang marinig ang mahinang pagtawa ni Victor, ay bigla itong nilinga. Masamang tingin ang ipinukol sa vampira. Napaunat si Victor sa pagtayo. Nagkunwaring seryoso kahit halatang halata pa ring natatawa. Binibiro ka lang namin, Teresa. Sige na, magtanong ka na. Natatawa na ring sabi ni David habang inilalapag ang platong naglalaman ng hapunan ng dalaga. Umirap si Teresa, ngunit hinarap na ang pagkain. Lihim namang nasyahan ng dalawang binata sa siglang nakikita sa dalaga. Hindi ba kayo kumakain? Pagsisimula ng dalaga sa pagitan ng pagsubo at pagmuya. Bakit mo naman naitanong yan? Balik tanong ni David. Minsan kasi hindi ko kayo nakitang kumain. Inosente pa rin sabi ni Teresa at saka inulit ang tanong. Kumakain din ako kagaya ng kinakain mo, sagot ni David. Tumangu-tango si Teresa at saka binalingan si Victor. Ikaw, Victor? Minsan, mas gusto kong kumain ng laman. Hindi na naituloy ni Victor ang sinasabi dahil nasa mid si Teresa. Naibuga ang laman ng bibig at inihit ng ubo. Dali-daling lumapit si Victor. Iniabot naman ni David ang basong may tubig. Panay ang hagod ni Victor sa likod ng dalaga habang umiinom. Nang itanong ni Victor kay Teresa kung bakit at kung ano ang nangyari at kung ayos lang ba ito, sunod-sunod itong tumango. At saka nakayukong tumayo at walang linglingong naglakad papanhik sa hagdan. Nagmamadali na animo may hinahabol. Mapulang-mapula ang magkabilang pisngi. Pinapalo ng nakasarang kamao ang sariling ulo habang pinagagalitan ang sarili.
kung bakit kasi ibang laman ang naging pakahulugan sa sinabi ni Victor. Kung bakit tuksong naglaro sa isip ang mga sandaling si Victor ay Katolik. Kung bakit kasi ang naroon sa pagitan ng mga hita niya ang naisip na tinukoy ng binata. Nagkatinginan naman ang dalawang binatang naiwan sa kusina. Parehong hindi alam kung may nagawa o nasabing hindi nagustuhan o ikinagalit ng dalaga. Ilang sandali silang nawalan ng imik. Parehong inaanalisa ang pangyayari. Hindi kaya natakot na naman siya? Seryosong tanong ni David. Nagtatakang umiling si Victor. Hindi sinasang-ayunan ang hinala ni David. Sa palagay ko hindi. Pulang-pula ang mga pisngi niya. Hindi kaya dahil dito sa pagkaing niluto mo? Natigilan si David. Dali-daling tinikman ang pagkain sa plato sa pag-aakalang nalagyan iyon ng pangpaanghang. Napakunot ang noon nito nang walang nalasahan. Upang makatiyak, tumikim din si Victor. Gaya ni David, wala din siyang nalasahang kakaiba sa pagkain. Muling nagkatinginan ang dalawang lalaki, habang parehong itinatanong sa mga sarili kung ano ang nangyari, kung ano ang nagawang mali. Samantala si Teresa, halos mapatid sa sariling paa sa bilis ng pagtakbo. Hiyang-hiya sa naisip. Dumiretso siya sa lawa at saka walang pagdadalawang isip na tumalon sa tila nagyeyelong tubig. Ang lamig ng likidong nilubluban, ang naisip hinga ng tulong upang mapawi ang init na gumapang sa katawan at nanuot sa kaibuturan. Halos ibaon doon ang sarili sa labis na kahihiyan. Kung maaari lang ay hindi na siya aahon. Kababae niyang tao'y mahalay na tagpo ang laman ng isip. Pinaghahampas niya ang tubig. Doon ibinuhos ang nararamdamang inis sa sarili. May mukha pa ba siyang maihaharap sa dalawang lalaki? Lalo na kay Victor, na hanggang sa mga sangdaling iyon, ang magkasugpong nilang katawan ang kanyang naiisip. May kapilyahan din itong ating bida, Keme-Keme bago hele. Oops! Napapaisip ka rin ba gaya ni Teresa? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!